O ito, tingnan ninyo ha. Tuloy ang mini hearing. Mismo si Luis Tro nagsabi nito. O, pakinggan The nyo. Vice President has been invited to participate. She is reportedly prepared for a full-scale legal battle, a bloodbath, as it has been described, assembling a very large team of lawyers. She is apparently ready to face the accusations and defend herself at length. And yet it appears she will not even participate. We recall the words of Justice Antonio Tiham in the previous impeachment against Chief Justice Maria Lourdes Sireno. Failure to participate in the hearings before the Committee on Justice is tantamount to a culpable violation of the Constitution. Aba? Ayon Sige. sa pananaw na iyon, Ah. ang hindi pagharap sa proseso ay Ano? maaaring ituring na patuloy na paglabag sa saligang batas. O, edi sige. Ipasa Ang nyo na sa tanong hearing. ngayon, Ipasa nyo na sa plenary. maaari rin ba nating sabihin ito sa Vice Presidente? Pasa nyo na nga. Let us remember, the Vice President took the same oath. I do solemnly swear that I will faithfully and conscientiously fulfill my duties, Ah. preserve and defend the Constitution, execute its laws, do justice to every man, and consecrate myself to the service of the nation. Ayun. Lahat ho ng kawani ng gobyerno, Ay. lahat ng opisyal ng pamahalaan, Ay. iisa ang Ang. panunumpa, iisa ang pamantayan, iisa ang pananagutan. Ang panunumpang ito ay hindi lamang pangako ng panunungkulan. Ito ay panata ng pagharap sa pananagutan at paggalang sa saligang batas. Nako. Dito sa komite, susundan natin ang saligang batas. Hindi natin tatalikuran ang ating tungkulin. Iyan ang inaasahan ng taong bayan. Hindi pag-iwas, kundi pagharap. Hindi katahimikan, kundi pananagutan. Sapagkat ang panunumpa ay hindi lamang binibigkas sa simula. Ito ay pinatutunayan sa bawat pagkakataon na tayo ay sinusubok. So regardless of the participation of the Vice President, and even in her absence, this committee will proceed. We will do our duty with resolve, without hesitation, and without delay. Ayun, naku po, patay kayong bata kayo. Ladies and gentlemen, ha? Ayan na po mismo, mini hearing, ha? Midi trial. Ang bihira, oo. Alam mo, mga kababayan, ha? Ito kasi, ang problema ho dito sa mga, sa mga tao na ito. Kasi pilit talaga nila Pilit talaga nilang, awan ko nga. Ito, pananaw ko lamang po ito, ha? Pananaw ko lamang po ito na tila talagang sinasabi nila o kanila pong pinagpipilitan na umaten si VP Sara Duterte para maging circus, ika nga, yung pagdinig. Bakit? Dito, ididiin nila na hindi na makakapagsalita na maayos si VP Sara Duterte. Hindi siya makakadefend kasi nga, wala naman yan Hearing po yan. Kung gusto nyo nga, di ipasa nyo na lang sa plenary na magkabotohan na. Pero I don't think they can do that. Kasi VP Sara is not a stupid person. Si VP Sara mautak yan. Lalong-lalo na yung mga abogado rin yan. Di ba? Mga abogado niya matitikas po. At sigurado ako, ang suggestion sa kanya ay hindi umattend. At hayaan na lang sa plenary. Whether magbotohan o hindi. Dahil ang tunay na trial nasa Senate. Sana nga magkaroon na ng trial. O magkaanuhan na talaga na magkaalaman na. Dahil ito matindi. Ang focus ng gobyernong to habang tayo ay dumadaan sa matinding pagsubok.
By April or by May, mawawala na tayo ng mga gas. Actually, napabalita sa CNN pa nga yun, nakita ko yun eh. Di ko lang na screenshot eh. Pero nakita ko na hanggang kailan na lang daw po yung ating dito sa BBC News nakasulat. Pakita na nga lang natin para mas maganda. Ito ganito nangyayari sa bansa natin. Pero habang ang ating putang inang gobyerno namumulitika, ito. Ayan. Philippine declares state of emergency. Philippine has 45 days fuel left. Declaring a state of emergency from Iran war. 45 days mga kababayan. After that, expect brownout left and right. Expect pagtaas ng pagkain, ng presyo ng bilihin. Pagtaas kasi yan ng gasolina. Expect. Ngayon pa nga lang, wala pa. Meron pa supply, tumataas na eh. Pag nawalan na, naku po, scarcity mangyayari. Maniwala kasi, nakakatakot ito, nakakatakot. Tapos putang inan tong kamera na to, ang iniatupag, impeachment. Walang biro. Sabi ko sa inyo, wala talagang kwenta eh. Wala talagang kwenta, walang katuturan tong ginagawa ng kamera eh. Na alam naman natin na ito'y politika lang, di ba? Kaya nga, so ngayon, ikaw na bahalang umusga. Hindi pag-attend, kasalanan ba? O pagtanggi sa maling proseso, paninindigan. Kasi kung ang hearing ay mali sa umpisa pa lang, bakit ka sasali sa laro na nakaset up na laban sa'yo para talagang idiin ka? At kung ang sagot ng kampo niya ay malinaw, bakit parang sila pa ang pinalalabas na masama? Kasi nga po, para lamang sa perception, PR, na hindi sumasagot si VP Sara Duterte. Yan ang paulit-ulit na sinasabi ng mga bayarang media. Dito sa Banat Bay, hindi tayo nagpapadala sa ingay o sa mga bayarang media. Hinahanap natin ang katotohanan. Kung nakita mo yung punto, i-comment mo. Alam na this. At kung gusto mo ng ganitong klaseng banat, yung hindi takot magsabi ng totoo, mag-like, mag-share, mag-subscribe. Dahil araw-araw may kwento na kailangang wasakin ng kasinungalingan at doon lang tayo sa katotohanan. Maraming salamat po. Ako po si Banat Bay. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y